Magandang hapon sa ating lahat, mga giliw nating tagapakinig ng programang Buhay Kristiyano na handog po sa inyo ng Bombo Radio Kawayan. Mga kaibigan at mga kapatid, isang maalab, isang mainit na pagbati sa bawat sa atin, mga tagapakinig natin sa lambak ng Cagayan, mga tagapakinig natin po diyan sa Kalingay, Pugao, maging Kalinga, Apayao, maging sa Ifugao, mga dyan po sa Nueva Vizcaya, dyan po sa Quirino, maging dyan po sa Aurora Province, at dito po sa Isabela. Lahat po ng mga maabot ng tinig na ito, isang maalab na pagbati sa lahat po ng pamilya po ng Sense Christ New Creation Fellowship sa mainland, sa USA, sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Hawaii, sa California, sa Los Angeles, maging sa Las Vegas, maging sa Orange County, sa mga CNCF dyan, maging sa New Zealand, sa Hamilton, sa Australia, maging dyan po sa Singapore, Hong Kong, at maging sa Indonesia, at lahat po ng mga kapatid po natin na nakikinig po dito, CNCF man kayo hindi, basta nakikinig po sa programang ito, isang mainit, isang maalab na pagbati po sa inyong lahat. Ito po ang iyong kapatid muli na magbibigay sa inyo ng isang pampalakas ng espiritu, pampalakas ng ating kalooban. Sapagkat sa panahong ito, malimit na ang tao po ay manghina sa samut-saring mga nagaganap sa ating lipunan, sa mga problema sa pamilya, sa mga pananalapi, at maging sa kasalukuyan nagaganap sa ating bansa, sa ating mundo, at sa lahat ng mga maabot ng ating mata, malimit na tayo po ay ma-discourage at manghina. Pero sa magitan po ng salita ng Diyos, tayo po ay napapalakas. Mga kaibigan at mga kapatid, bago po tayo tuloy ang mag-aral ng salita ng Diyos, makinig po tayo ng isang napakagandang awitin. God said in His Word that He is a God who will heal us. He is a healing God. But I know you might have questions about why this person or that person did not get healed. I have questions. But it doesn't change the fact that God said He is a healing God. And God and His Word are one. They're the same. No one here would doubt if God came into this room and touched you that you'd be healed. Same thing can happen if the Word touches you. His power is in this Word. There's power to heal in this Word. There's power to save in this Word. There's power to deliver you from that hopeless situation. Let's put His Word on our lips and sing it back to Him tonight. Heal me, O Lord. Sing it. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me,
praise you, Lord. We praise you, Lord Jesus. Let your healing power just flow to every person here right now. Be it unto me according to your word. Hallelujah. Let your healing flow right now, God. Let it flow like rivers. Let your healing flow. Be it unto me according to your word. Let it flow, let it flow, let it flow. Let your healing flow. Oh yes. Let your healing flow. Tuloy-tuloy po tayo sa lahat po ng mga kapatid nating mga Sense family. Sa lahat po, dito sa Pilipinas, binabati ko kayong lahat sa lahat ng mga pastors, elders, deacons, sa lahat ng mga young people, magsumigasig kayong maglingkod sa ating Panginoon. Ang atin pong napag-aralan mga nakaraang panahon, nakaraang araw, nakaraang linggo ay patungkol po sa budgeting na Kingdom of God. Bakit po kailangan ko pong itong idiin, lalong-lalo na sa mga simbahan, sa mga churches, sa mga fellowship, sa mga local church? Kasi po, sa ating gobyerno, ang laki po ng nagagastos para lang digmain ang kriminalidad, para lang digmain ang kahirapan, digmain ang anumang nagaganap na hindi maganda sa ating bansa. Ang problema o ang nakita ba natin na sa nagaganap at nangyayari na limpak-limpak na salapi, bilyon ang nagagastos, may nagaganap at nangyayari pang solusyon sa ating kapaligiran. Minsan mga kaibigan at mga kapatid, may mga mapagsamantalang mga gobyerno o mga nasa gobyerno na hindi naman nila ginagamit talaga ang mga pondo patungkol sa pagprogreso ng ating bansa, ng ating bayan, ng ating komunidad. Kundi konti lang po ang naambunan at mas malaki po ang naibubulsa. Kaya po, nagkaroon tuloy ng hindi magandang kinalabasan ang mga bagay na ito at naging kontrobersiya sa mga tao po na nanunungkulan. Now, ang gusto ko pong ipamahagi po sa inyo is about the budgeting na Kingdom of God. Huwag na tayong umasa pa na mastustusan ng gobyerno ang ating mga pangailangan patungkol po sa pagdilingkod kay Lord. Sapat na ang mga inaalagaan nating mga tupa na sila ang may kakayahan na tumulong, sila ang magpundo sa pangangailangan ng mga naglilingkod. Sapagkat alam po ninyo, kung sa gobyerno sana ay may nakalaan na budget patungkol sa mga maglilingkod kay Lord, tinitiyak ko po yan, ang daming magbubuluntaryong maglingkod. Hindi na yan kukuha ng iba pang kurso, kundi maglingkod na lang, yamang sila naman ay mapunduhan kahit sa pagkain man lamang at pananamit, lalong-lalo na po ang mga kabataan. Kailangan po nila ang pagkain at damit. Hindi na po nila kailangan masyadong malaking pananalapi para lang maglingkod. Tulad po kami, kumain lang kami, uminom, masaya na po kami. Wala na po kaming inaasahan pa na future namin pagdating ng araw. Pero tignan po ninyo, dahil ang Diyos po ang nagbibigay at naglalagay sa amin kung ano ang dapat, hindi naman po kami namatay sa paglilingkod kahit wala po kaming naimbak at naipon ng mga salapi. Mga kaibigan, budgeting the Kingdom of God is our title. Pero sabi po ng Philippians 4:18 and 19, how can God supply our needs if we ourselves, tayo pong mga Kristiyano, hindi naman marunong tumulong at magpundo sa mga naglilingkod sa Diyos. Mga Kristiyano nakikinig, mga miyembro ng local church, kung gusto niyo pong pagpalain kayo ng Lord sa pananalapi, sa mga protection sa inyong mga anak at sa mga joy ng inyong mga puso at mga isipan. Kaya sabi ng Biblia, sapat-sapat na ang binigay niyo sa akin. Sabi ni Pablo, na ito ang mga tulong na katibayan, na ito ay isang mabagong samyo na umahalimuyak sa langit, na ito nagugustuhan ng Panginoon at yamang ito ang ginawa ninyo sa akin, sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 4:19, ibubuhos, but my God shall supply all our needs, all your needs, according to His riches and glory by Christ Jesus. Ibibigay daw ni Lord, ibubuhos niya ang masaganang pagpapala sa lahat ng mga tumutulong at nagbibigay ng mga suporta sa mga lingkod ng Diyos. Alam po ninyo, pagpapalain tayo ng Lord by supporting the needs of the man of God. The man of God is those who are serving
serving the Lord, those who are preaching the gospel, those who are Christian workers, pastors, and all those who serve in the church. Ang tawag dyan, man of God, we need to support. Who will be the one to support? Is the government? No. The one to support is that yung mga tinuturuan, yung mga umaatin sa church, huwag niyo na pong ipagdamot ang inyong mga tinatangkilik dahil hindi kayo nagkaroon ng ganyan kung hindi po kayo pinagpala ni Lord. Ano naman ang kailangan natin? What is our need? We need joy, we need salvation. Salvation cannot buy. We cannot buy salvation, but alam po ninyo, kapag tayo pa ay tumutulong sa mga gawain ng lingkod ng Diyos, ipagkakalob ng Diyos ang ating pangangailangan. Ang kailangan natin ay kaligtasan. Ang kailangan natin ay kagalingan. Ang kailangan natin ay kagalakan. Kailangan natin ang pag-ibig. We need unity in our family. We need peace of mind. We need work. We need money. And we need a kind employer. We need food, clothing, and shelter. We need house and lot. But before God will give you ang mga bagay na ito, mga kaibigan, mayroon po tayong dapat gawin. Huwag nating ipagkait ang mga bagay na nasa atin. Tumulong po tayo, sumuporta po tayo sa gawain ni Lord. Now, paano naman tayo sumuporta? Ang sabi po ng 2 Corinthians, pangalawang Korinto, mga kaibigan, chapter 9, verse 7. Ito po ang sabi po ng ating kapatid ni Apostol Pablo in 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 9. I will start in verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag ang loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, God will bless you in all things. Pasaganain, ibig sabihin, hindi lang basta payamanin. Alam nyo kasi may mga yumayaman na hindi naman masaya, may mga yumayaman na hindi naman malusog, may mga yumayaman na magulo naman ang bawat pamilya nila. Ang sabi po dito, mga kaibigan at mga kapatid, God will bless you in all the aspect of your life. Lahat ng klase. Kaya po kayong pasaganain ng Diyos sa lahat ng bagay. Ano ba yung mga lahat ng bagay? One side lang po ang alam ng mundo, yumaman ng pera. Pero alam po ninyo, ito'y mitsa ng kanyang, minsan mitsa ito po ng kaguluhan ng kanyang buhay, mitsa ito ng kanyang kamatayan, sapagkat kapag yumayaman ka, lumilit ang mundo mo, malamang at malimit na ikaw'y pagtangkaan na kidnapin, hold upin at patayin. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid ko, ang dami pong naglipanan ng mga hard killer. Kapag pinapatay ka, 5,000 lang, papatayin ka na yan. Kaya kailangan natin suportahan ang mga lingkod ng Diyos. Ang mga volunteers, alam nyo, kapag sila po ay naging masigasig na maglingkod, yung mga masasamang loob, masamang tao at magbabagong buhay. Wala pong klinik at walang doktor po para magbagong buhay ang isang tao. Ang Diyos ang nagbabago dyan. At ang Diyos, kailangan niyang gumamit ng mga tao. At ang mga tao, kailangan din naman nila ang mga material para gamitin. Tulad ng sakyan, kailangan niya ang gulong gasolina at maintenance yan. Ang tao po, mahirap naman pong lumakad dyan nung walang pamasahe, walang pera, walang pamirienda, walang pandamit. Kailangan nila yan, mga kaibigan. Anong dapat ninyong gawin? Kayo naman na nakakariwas at may kakayahan, kailangan po ninyong tumulong. Huwag nyo nang ipagkait, mga kaibigan. Ang pinapayaman ninyo kung minsan, mga Jollibee, mga Chowking at kung ano-ano yan ang kainan, Smart Globe at kung ano-ano dyan, yumayaman yung mga yan, sinusuportahan natin, ginagamit natin at sila ay binabayaran natin. Ang mga lingkod ng Diyos, ginagamit naman ng Diyos, pero sino pong dapat magsweldo? Hindi naman gobyerno. Sino po? Yung mga tinuturuan. Huwag na po kayo magdamot, mga kaibigan. Sabi ng Bible, ulitin ko po. Ang sabi niya, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain. Okay? Kayang-kaya ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Marami tayong pangangailangan. Kayang tustusan ng Diyos at higit pa. Ibig sabihin, sobra-sobra abundance para hindi lang pag naubos yun na ito lang, kasya lang. Hindi. Ang sabi ng Lord, at sa lahat ng inyong pangangailangan upang, ito pa, higit sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Alam nyo, kung eksakto lang kasi yung binigay ng Diyos, wala kang maibibigay sa iba. Tama po, mga kaibigan. Lahat po nakikinig. Eto po, kayang-kaya kayong pasaraganain ng Diyos ng lahat yung pangangailangan at higit pa dyan sa inyong pangangailangan ay kaya niyang ibigay. Ito kasi, kaibigan, mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagbigay at kasya lang sa inyo, wala ka pang naibibigay sa ibang tao. Kaya ang sabi ng Biblia, kaya kayong pasaganain sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Ang kailangan mo lang, ang lahat na inyong kailangan, ibibigay ng Diyos. Ngayon, sosobrahan niya. Bakit? Para may magamit daw kayo sa kawang gawa. Anong ibig sabihin?
para may maitulong kayo sa mga lingkod ng Diyos. Halimbawa, ang kailangan mo ay 2 sasakyan o 1 sasakyan. Mayroon kang 3. May 3 ang sasakyan, ipagamit mo sa Diyos yung pangatlo. Mga kaibigan, huwag mo nang itago. Malapit na ang end of the world. Baka yung sakyan na yan, hindi mapakinabangan kay Lord. Ang dami mong bahay. Aba, mga kaibigan, yung isa hindi mo pa gaano nagagamit. Ipahiram mo na, ipagamit mo na sa mga lingkod ng Diyos para gawing tuluyan. Mga pastoral house. Ganon. Daragdagan ng Diyos ang inyong mga tinatangkilik para may magamit kayo sa kawang gawa, may magamit kayo upang ito po ay mapakinabangan ng ating Panginoon. Gaya ng mga nasusulat sa kasulatan, sapagkat siya ay nabudmod sa mga dukha, walang hanggan ng kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik. Ang ibig sabihin ng binhi, yung blessing. Ang Diyos ang nagbigay ng binhi. Ang Diyos ang nagbigay ng pera. Ang Diyos ang nagbigay ng mga blessing sa atin. Na, ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain. At siya rin ang magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana. Yung binigay sa inyo ng Panginoon na blessing, pera o naman yan, ihasik nyo upang lumago. Anumang binhi na hindi tinanim, hindi dadami, hindi lalago. Ito ang proseso ng Diyos. Kaya kung mayroon kayo tinatangkilik, ipagkaloob nyo yan sa Panginoon. Gamitin kay Lord. Kung may pera kayo, huwag nyo lang gastusin ng para sa inyo. Mag-share naman kayo sa mga lingkod ng Lord. Yung mga iba, mga kaibigan, ginagastos ang mga pera, ginagastos sa mga pagkain, ang lahat ng mga tinatangkilik, sa mga walang kwentang bagay, sa mga social activities, sa mga sugal, at sa mga pamamasyal na hindi naman nakakatulong sa kanyang spiritual life. Mga kaibigan, tulungan nyo ang naglilingkod sa Diyos. Walang trabaho po yung mga yan na secular job. Walang business po yan. Umaasa sa Panginoon at alam nyo ang gagamitin ng Lord. Kayo na nakikinig. Ngayon kung hindi ka pa Christian at nakokondikta ka sa mga aking mensahe, pwede ka pang tumulong at i-bless ka ni Lord. Dudoblehin niya at titriplehin niya ang mga ninanais mo na mangyari sa iyo. Kung ang sweldo mo ay ganito lang, pwedeng idoble ni Lord. Kung ang business mo ay ganito lang, pwedeng lumaki pagdating ng araw. Bakit? Naghahasik ka. Ang sabi ng Biblia, upang mamunga ng sagana ang inyong bukiring kabutihang loob. Then, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Ang sarap tumulong, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Ito kung may hawak kang butil, binhi, at ito'y iyong itatanim. Itatanim mo lang ba sa madamo? Itatanim mo lang ba sa matinik na lugar? Itatanim mo ba sa daan? Hindi ba hanap ka ng isang lupa na mabuti? Lupa na fertile soil upang doon itanim. Dahil nag-i-expect ka na ang butil na iyong ihasik ay tumubo at lumago at mamunga at may maani ka. Ito po ang ibig kong sabihin dyan. Ito ang ibig sabihin ng Biblia. Kung ikay susuportas, huwag ka nang masyadong sumuporta pa, mga kaibigan, sa mga worldly na gawain. Sumuporta ka na lang sa gawain ng Panginoon. At alam nyo, ang pinakamabuting lupa na pwede mong suportahan ay ang mga gawain ng Panginoon. Mamumunga yan ng sagana, maraming mababago ang buhay. Kapag sumuporta ka sa ibang mga activities yan, naghahanap ka lang ng kapalit. Pero pag sumuporta ka sa kalooban ng Lord, kahit huwag kang naghihintay ng kapalit, ang Diyos ang nakakita, ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Pahahabain pa niya ang buhay mo para makatulong ka pa ng mahaba, kaibigan, mga kapatid. Kaya makinig po kayong maigi. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos. Kapag nakatulong po tayo, kapag nabudgetan natin ang karya ng Diyos, maraming magpapasalamat ng mga lingkod ng Diyos. Ipapanalangin kayo ng mga tumulong upang humaba ang inyong buhay. Kayo ng mga tumutulong sa gawain ni Lord, sa mga church, sa mga lingkod ng Diyos, lagi nila kayo naalala tuwing gabi sila nananalangin. At kapag sila nagpre-pray, ang pinagpre-pray niya, Lord, pahabain mo pa ang buhay ng taong ito para lalo pa siyang makatulong. Di ba? Gusto po nyo yun, mga kaibigan? Ang hinahanap naman natin, kaya tayo nagbi-business, kaya tayo po nabubuhay para humabang buhay. Anong kwenta na maraming pera kung maikli naman ang buhay, mga kaibigan? Ano naman ang kwenta na mahabang buhay kung naghihirap ka naman? Kaya, ang sabi ng Biblia, pasasaganain niya tayo. Sino ang gustong pasaganahin? Di ba tayo? Sa lahat ng aspeto, masagana sa pananalapi, masagana sa mga pangangatawan, masagana sa emosyon, sa financial, masagana sa health, sa good health, masagana sa kagalakan sa puso, sa pamilya, mga kaibigan. O sabi niya, ang pagtulong ninyong ito sa mga
kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Pagtulong sa mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan, ang sabi ng Biblia, ay magiging dahilan ng walang hanggang pasasalamat nila. Alam nyo ba, kapag namit ang pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos, nagpapasalamat sila sa Diyos. Kahit actually, hindi naman sila magpapasalamat sa inyo, pero nagpapasalamat pa rin sila. Salamat at salamat po. Pero alam po ninyo, pag nanalangin, salamat po Diyos, kumilos ka sa taong yon. Salamat po Lord, dinadalangin ko, ang taong yon ay pahabain niyo ang buhay, maging masaya, maging maligaya, may unity, may kapayapaan, ligtas sa lahat ng kapahamakan. Biro po rin nyo, may nagkikir sa inyo sa pananalangin. Alam nyo, sasagutin ni Lord yung panalangin niya. Bakit? Yung taong yung matuwid, yung taong yun ay naglilingkod sa Diyos. Kalimitan na sinasagot ng Diyos ang panalangin ay naglilingkod sa Kanya na may malinis na puso. Verse 13. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa mga ay magpapatunay sa kanila na marapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin. Wow! May mga nadadalangin kasi na dinadalangin din lang. Pero dito sabi niya, buong pagmamahal na kayo'y idinadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang hanggan. If you want that somebody cares for you in prayer at lagi nila kayong naalala sa panalangin na kayo po ay humabang buhay, na kayo ay lumagos sa inyong mga negosyo, ng inyong pamilya ay ligtas lagi, na may kapayapaan sa buong sambahayan, tulungan niyo ang mga naglilingkod sa Diyos. Pagpalain niyo ang mga lingkod ng Diyos. Pagpalain niyo ang mga pastors. Pagpalain niyo ang mga Christian workers. Pagpalain niyo ang mga servant of God. Every night, every day, they always pray for you. Pag nabalitaan nila na kayo may problema at dadalawin nila kayo. But if you are not concerned with the servant of God, mga kaibigan, kahit may problema kayo, kung minsan hindi nila kayo naalala. Bakit? Minsan hindi nyo naalala ang pagtulong, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Sino ba ang susuporta sa mga lingkod ng Diyos? Mga masamang tao ba? Mga unbeliever ba? Mga nasa politiko o nasa gobyerno? Minsan nakakahiya. Minsan may mga lingkod ng Diyos, mga pastors, mga workers, nagsusulisit pa sila sa mga gobyerno. Ang tingin tuloy ng mga gobyerno sa mga pastor ay pipitsugin na maliliit na bagay at hindi minsan iginagalang. Alam nyo, sa ibang bansa, there is a high regard regarding to the ministers, lalo na sa Korea. Ang taas ng pagtingin nila sa mga pastors. Hindi humihingi ang mga pastors sa mga politics. Ang mga ministro, ang mga moksanim ang tawag nila, ay hindi po nagsusulisit sa mga gobyerno. Kaya ang taas ng kanilang tingin. Bakit po? Ang mga pastor ay mas malaki ang kanilang mga tinatanggap kaysa sa mga CPAs, kaysa sa mga nasa gobyerno. Kasi ang tumutustos ay ang mga miyembro at mga nag-church pa rin. They give all their givings and tithes and offering. Minsan, may mga question, bakit kayo magbibigay ng tithes and offering sa church? Hindi ang yumayaman ang inyong pastor. Hindi po, mga kaibigan, ito'y ginagamit sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Pero kailangan din nilang kumain. Kailangan din nilang magpasahe sa mga sinasakyan nila. Pansinin, pumunta kayo ng Korea, pumunta kayo ng mga ibang lugar, maging sa Colombia. Ibang klase po ang mga naglilingkod sa Diyos. God will support their needs. In 1 Corinthians chapter 9 verse 1, ganito po ang nakasulat. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong mula sa mga kapatid sa iglesia o sa mga naglilingkod. Alam kong handa kayong tumulong at ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga Macedonia. Ang sabi ko'y handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon at marami ang napukaw ang kalooban dahil sa pagsusumakit ninyo. Kaya't ipinauna ko riyan ng mga kapatid na ito upang hindi mapahiya ang aking pagmamalaki tungkol sa inyo nang maihanda ang tulong ninyo gaya ng sabi ko. Mga kaibigan, kung kayo po'y marunong tumulong, ipinagmamalaki kayo ng tinulungan ninyo sa lahat, maging sa mga kaapu-apuhan at maging sa mga ibang dako. Alam nyo, ipinamamalita nila kayo, mga kaibigan, na kayo ay generous. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, unang Timoteo chapter 5 verse 17. Ganito po ang nakasulat, mga kaibigan. Babasahin po natin muli.
in verse 17 says, "Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos." In verse 18, ito ang ito ang sinasabi ng kasulatan, "Huwag mong bubusalan ng baka habang ginagamit sa pag-giik." Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. Anong sabi ng Biblia? Give a double honor to the servant of God. Para hindi maliitin ng ibang tao, para hindi maliitin ng mga ibang nasa gobyerno ang mga lingkod ng Diyos. At kayo rin po ang maapektuhan, mga kapatid na tumatangkilik sa Kristyanismo. Kayo po na mga miyembro na umaatin sa mga church. Gusto po ba ninyo na maliitin na mga politics, mga government, na mga unbeliever ang inyong mga pastors, ang mga lingkod ng Diyos dahil sa kawawa sila? At bakit sila minaliit? Dahil hindi natin sinuportahan ang kanilang pangailangan. Mapapansin ninyo kapag ang isang lingkod ng Diyos ay maganda ang kasuotan, may barong at may balat, maganda, kagalang-galang, iginagalang yan. Pero kapag lumalakad yan at halos gusgusin ng damit, at siya po'y pupunta sa isang gobyerno sa munisipyo, baka hindi igalang dahil sa kasuotan. Gustong-gusto ng lingkod ng Diyos na magsuot na maganda, pero wala siyang maibili. Uunahin niya muna ang pagkain. Mga kaibigan, wala siyang pambili. At kapag kayo na may nagbigay, huwag niyong hawakan sa liig, huwag niyong uutos-utusan. Hindi po tama iyan, mga kaibigan. Kaya minsan, sa akin din pakiwari, mas mabuting huwag ka na mabigay kung idodominate mo naman ang aking kalooban. O kaya'y, ang tawag po dyan ay intimidation o manipulation. The weaker will manipulate the stronger. The stronger is the servant of God, the pastors or the ministers. Sila po yung ama ng mga kawan. Pero kung ikay nakapagbibigay ng mga pagpapala at inuutos-utusan mo na, huwag ka na lang magbigay, God will not bless you. Nagbibigay ka dahil sa Diyos. Nagbibigay ka dahil mahal mo ang Diyos. Hindi ibig sabihin may utang na loob sa iyo ang iyong binibigyan, mga kaibigan. That is a generous giver. Ang sabi ng Biblia, karapat dapat daw na pag-ibayuhin ang ay binibigay sa mga matatanda. Ibig sabihin ng matatanda sa iglesia, the ministers, the pastors, the elders, the deacons, the workers. Lalong-lalo na raw yung mga mahusay at marunong magturo. Kami po yung nagtuturo. Hindi po ako humihingi. Nag-pre-preach po ako ngayon. Pero alam po ninyo, hindi po nagkukulang aking mga tinuturuan. They know their part and obligation. Hindi po ako nagpaparinig at hindi po ako namamalimo sa kanila. Nagtuturo ako ng maayos at they know the responsibility. Alam nyo kung tamad ang isang lingkod ng Diyos, huwag nang pakainin. Sabi ni Pablo, huwag pakainin ng tamad. Huwag nyong bigyan ng tamad. Pero kung masipag, bakit binubusalan naman? Ang sabi ng Biblia, huwag nyong busalan ng baka habang gumigiik. Anong ibig sabihin yan? Ang baka habang nag-aararo, huwag busalan ng bibig. Maraming nag-aararo, mga kaibigan. Tinatalian ng bibig. Karapat-dapat habang siya po'y nagigiik. Nagigiik yung nagtitreasure. Dati po ang mga kalabaw at baka ang ginagamit sa treasure. Ngayon may treasure na at may mga reaper. Dati po sila ang ginagamit. At habang nagtitreasure sila, karapat-dapat nakainin niya sana ang mga dayami. Ang ginagawa po ng mga nagpapatreasure, tinatalian po nila ang bibig. Ang ibig sabihin niyan, ang pastor, ang lingkod ng Diyos, ang mga ministro, ang mga nagdilingkod sa Diyos, mga kaibigan, habang sila nag-preach naman, huwag nyo silang bubusalan. Anong ibig sabihin? Pagkatapos mag-preach yan, dapat kayo po ang susunod naman na magpakain. Pinakain niya kayo ng spiritual, pakainin nyo naman ng pampalakas ng katawan dahil ang isang preacher na magsalita ng isang oras, pagod po yan. Ang may mga pinakamaraming nababawas sa muscles ng isang tao ay ang dila. Yan ang kapag nagsalita yan ng isang oras, parang lantayan, pagod na pagod yan, mga kaibigan. Halos di makakain yan. After that, kapag nag-preach yan at kayo na-bless, kayo natuwa, kalabisan ba naman na pakainin nyo, nabigyan nyo siya ng blessing, ng pagpapala, dahil ang narinig nyo ay pagpapala ng inyong buhay spiritual at maging natural o physical yan, mga kaibigan. Kaya sabi ng Biblia, pag ibayuhin ninyo ang binibigay, huwag kayo maging maramot sa mga lingkod ng Diyos, pagpapalain kayo ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang anumang ginawa nyo sa aking mga anak, sa aking mga lingkod, ginawa nyo sa akin. Kapag dinamutan ninyo ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ang dinamutan nyo ang Panginoon. At pag dinamutan nyo ang Panginoon, isa sa ng langit, di niya kayo pagpapalain. Mga
kaibigan. Ito po ay para sa mga Kristiyano, para sa mga nag-church. Hindi po ito para sa mga unbelievers. But kung may unbeliever na nakikinig at kay kinukumbikta ni Lord at kay tumulong sa Panginoon, sa mga lingkod ng Diyos, ay pagpapalain ka ni Lord. Mas pagpapalain ka pa kaysa yung mga pumupunta sa kapilya sa mga church, kaibigan. Yun po ang proseso. Ang nagtatanim ay dapat mag-ani. Magtanim kayo ng kabutihan. Walang naitutulong na kabutihan ang puro salita. Kailangan ito'y may gawa. If you want to help the ministry of God, if you want to give the budget to the ministry of God, mga kaibigan, nasa tamang landas ka. Nasa tamang pagtulong ka. Hindi ko pinakakialaman kung ano yung mga tinutulungan nyong mga asosasyon at kung ano na dyan, mga asosasyon o mga grupo yan. Pero ang pinakamataba na lupa na pwede nyong pagtaniman, pagtulong, ay ang mga naglilingkod sa Panginoon. Ecclesiastes chapter 11. Anong sabi ng Biblia sa Pangangaral chapter 11? I will start in verse 1. Ganito po ang nakasulat. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Malalim to, pero ang ibig sabihin nito, yung maghagis, magbigay ka, okay, ng tinapay, bread. Hindi lang tinapay, pangangailangan. Sa gitna ng karagatan, tingnan nyo, maluwang sa karagatan, okay, hindi ka magtatapon doon sa dagat. At may mapapakinabang ka pagdating ng araw. Hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo sapagkat di mo matitiyak kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Mayroon kayong budget, may pera kayo, may business kayo, hatiin daw sa 8. Ang ibig sabihin nun, bakit hindi mo man lang mabigyan ng kahit konting porsyento ang mga naglilingkod sa Diyos? If you are a businessman, kung may negosyo ka, kung ikay namamasukan, kung ikay nagtatrabaho, hindi mo man lang naisip na iset aside, ito 5%, ito 2%, ito 10%, ibibigay ko ito linggo-linggo, buwan-buwan sa lingkod ng Diyos. Diba? Set aside. Alam nyo yan, pagpapalain kayo ni Lord. Hatiin, sabi ng Biblia. Hatiin ang kalakal sa 7. Kasi, alam mo yan ito, pag ikay may negosyo, may trabaho, ito sabi mo, ito para sa maintenance ng sakyan ko, ito para sa kuryente, ito para sa matrikula, ito para sa pagkain, ito para sa bayad sa bahay. Ang dami mong hinahati. Sabi niya, hatiin sa 7 ang kalakal dahil hindi mo alam ang mangyayari sa mga susunod. Ganun din sa investment, sa business. Huwag lang isang negosyo ang dapat mong pagtuunan. Hati-hatiin yan dahil baka bumagsak yung business na yan, hindi ka na makakaahon. Ganun din sa pagtulong. Huwag lang isang tinutulungan na asosasyon. Dapat may mga tinutulungan ka rin at ang pinaka-the best na pakinabang na pagdating ng araw ay anihin mo ay ang mga gawain ng Panginoon. Tama po yun, mga kaibigan. Yun po ang pinakamaganda ninyong dapat gawin. Alam po ninyo, pag nasundan nyo ito pong aking sinasabi ay mga kaibigan, hindi po magluluwat, hindi tatagal. You will reap the consequence of that what you have sown in the ground. Pag ikay nagtapon, kapag ikay nagtanim, piliin mo na ang pinakamagandang binhi at piliin mo ang pinakamagandang lupa para doon mo itanim ang dapat mong itanim. Ang tinutukoy ko ang pagtatanim, pagbibigay. Ano po ang pinakamagandang dapat pagbigyan o bigyan na may pakinabang ka pagdating ng araw? It is the vineyard of God. It is the work of God. It is the man of God. It is the servant of God. Pagdating ng araw, they always pray for you. Namamalayan mo na lang, you are safe in every day. You are safe wherever you go. God will bless your family. God will bless your children. God will bless your business. And God will bless you. And He will grant you a long life. And not only a long life, but a quality of life. My friend, mga kaibigan, mga kapatid, yan lang po ang masasabi ko. Sa susunod po, may continuation. Pero dahil inabot na po tayo muli ng oras, magpapaalam na po ang inyong lingkod. Sa mga kaibigan po natin dito po sa radyo, maging sa mga ka-alternate natin sa Bombo, sa buhay Kristiyano. Sa ating founder ng RBGC Home Center, si Evangelist Emil Walat, ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa si Linda, si Pastor Donald Castro, naka-alternate natin, Brother Eli Ordonio. Ako po, at lagi po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa mga kaibigan po natin dito sa radyo, si Brother Dante Ducosen, si Brother Duz Lalata. Ito po ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ni Lord, Pastor Alex Bani po ng CNCF Kawayan,
Isabela. God bless you all. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.